halimbawa sa pagharap sa hamon ng buhay. Kaya't maupo lang kayo diyan at kami magsisimula na. January 18, year 2005 sa ating Ask El Shaddai program, Tuesday edition, na ginanap sa Amvel Business Park, Parañaque City. Isang kasister nating buhat pa sa Dasmariñas, Cavite ang nagtanong. Mabigat na suliranin ang iniakyat sa bahay ng isang niyang anak. Tutol daw siya sa ginawa nito, ngunit ayaw naman siyang pakinggan. Ngayon, mas gusto ni sister na umalis na lamang. Ang problema niya ay kung saan manunuluyan. 12 ang naging anak niya. Ngunit may kanya-kanya na itong buhay. At ang iba, hindi niya alam kung saan na nakatira. Ano raw ang nararapat na gawin ni Sister Teresita? Magandang gabi sa iyo, Brother Mike, at kay El Shaddai. Ako po si Teresita Pelicanong naghingi sa inyong tulong sa aking anak, tungkol sa aking anak, Brother Mike, kasi yung past Christmas ng year 2003, nagdalang babae sa bahay. Anak mo? Nagdalang babae sa bahay galing sa, Brother Mike, galing sa beer house. Ngayon, hindi ko tanggapin, Brother Mike, kasi may anak siya sa Sambuangang isa. Kasi ayaw ko nga na maglingkod sa Diyos nga mayroong tinatago kong masama sa bahay. Ngayon, Brother Mike, lumayas na yung babae kaya ayaw kong tumanggap. Nang dumating naman ang ngayong year 2003, ngayon 2004, nagdala naman 2 babae, Brother Mike, yung bunso ko tong anak, Brother Mike. Bunso mo Mahal anak. na mahal ko to siya, Brother Mike, kasi masakit sa akin. Binata ito? Binata? Binata, Brother Mike. Ba't hindi mag-asawa? Aywan ko sa kanya, Brother Mike, nagdala naman siyang 2, ang isa, buntis. Dalawa? Ang Dala isa, niya? yung kasama niya, Brother Mike, may anak 2. Ngayon, Brother Mike, nagsisinungaling itong babae taga-Samar. Mhm. Ang sabi niya, Brother Mike, wala daw siyang nanay dito. Ang sabi ko, ayaw ko ikaw tanggapin kung hindi mo tawagin ang nanay mo. Akong humahabol sa nanay mo kasi masama ni El Shaddai ang magkasamang hindi kasal. Mhm. Kahit may anak kayo, kung hindi man kayo kasal, ipakasal ko kayo. Mhm. Brother Mike, hanggang ngayon, hindi man siya hindi dumating ang nanay niya. Dumating lang doon, sabi lang, hindi daw kasal ang anak niya, pwede daw magsama sila. Ang sabi ko, Brother Mike, masakit sa loob ko, ayaw ko na kayong tumira dito sa bahay. Yung linggo, Brother Mike, Sabado, sumagot ang anak ko, wala daw akong pakialam sa kanya. Umiyak ako, Brother Mike, ang sabi ko, ganun bang ipalit mo sa akin ang mahal kong mahal ka ikaw kasi bunso kang anak? Ang sabi niya, Brother Mike, Mama, kahit anong mangyari, basta tuloy daw siya ng babae. Brother Mike, nagalit na talaga ako at wala na akong magawa sa bahay, pating asawa ko, puro gulo ang nangyari. Ilan taon ni anak mo? Mag-25 na, Brother Mike. 25 na. So, nagdesisyon ng umalis sa inyo? Ayaw umalis, Brother Mike. Ayaw umalis. Kasi kung minsan may trabaho, kung minsan wala. Ako lang ang naghanap buhay, Brother Mike, kasi Wala kasi ang trabaho, nagdala pa siyang alagaan. wala, Brother Mike. Nasaan na yung babae? Andyan sa bahay, Brother Mike. Nang umalis ako ng Sabado, Brother Mike, dinala ko lahat ng bulaklak ko dito, Brother Mike. Kinakot ko dito. Kasi nagalit ako, sabi ko, lalayas ako. Pupunta ako kay El Shaddai. Lahat ng bulaklak sinakay ko sa jeep, Brother Mike. Bulaklak? Andyan sa likod, tinanim ko. Bulaklak? Pati doon sa bato, mga tanaman. Anong bulaklak yun? Yung marami, Brother Mike, na basta Saan galing bulaklak? Sa bahay nyo? sa bahay namin, Brother Mike, ayaw ko nang umuwi sa bahay. Nagtitinda ka ng bulaklak? Brother Mike, yun lang ang ko. Yan ang hanap buhay yung bulaklak? Nagwawalis na ako dito, Brother Mike, 2 taon na yung, ako yun, Brother Mike, nga, tinali kong anak kong 2 buwan kalahating pinagaling ni El Shaddai. Yung 2003, mag-2 taon ako naglinis dito, Brother Mike. Kaya ang ayaw ko na umalis, Brother Mike, gulo ang bahay namin. Gusto kong dito na lang ako, Brother Mike, mag-iikot. Walang tirahan dito.
Hallelujah. Okay. May bahay ka, di ba? Wala, Brother Mike, upa lang. Yan eh. Bahay mo din, doon ka nakatira eh. Kasi upahan Brother yun, Mike. Sinong umaw pa nun ikaw? Baka paalisin na kami, Brother Mike. Pinadlak ang bahay namin, Brother Mike, inupahan. Yung araw ng, mahal na araw, Brother Mike. Oh. Yung Webes. Tama, Webes. Brother Mike, nagdala ako dito 5 kilong bigas. Lunes akong umuwi mula yung... Saan mo nila yung bigas? Diyan lang, Brother Mike, ako nagluto sa kabila. Saan ka natutulog dito? Doon, Brother Mike, sa Kung kabila. saan na lang dito sa kabila? Oh, pwede. Patay. Tapos, Brother Ang laki Mike, ng bahay mo, oh. Hello. Hindi ka hinahanap ng anak mo. Ilan ba anak mo? 12, Brother Mike. Hallelujah. Grabe talaga. Siyam ang buhay, Brother Akala Mike. ko isa lang. Isa lang, 12 pa. Ang dami na. Yon 12 yun, wala na may bahay. Brother Mike, Wala nga kumukumpisi sa 12 yun. nasa Malaysia ang ibang, Brother Mike, hindi Asan ko na sila alam. lahat? Nasa Malaysia ang 4. Malaysia ang 4. Ang 4 dito sa Manila, Brother Mike. Oh, hindi ka pinadadalan ng mga nasa Malaysia. Brother Mike, hindi ko na alam kung buhay ba sila, Brother Mike. Okay. Wala na akong communication, Asan Brother yung mister Mike. mo? Andoon, Brother Mike, sa bahay kasi mahina ang katawan. Mahina ng katawan, iwanan mo pa. Baka maabutan Hindi, mo yun. pinanalangin ko na lang siya, Brother Mike, kasi sabi ko, huwag ka na lang mag-alala sa mga anak. Pinapanalangin. Pag ganyan mahina na, pag ganyan mga edad na, hindi na nagkakalayo yan. Brother Mike, Nagbibilang kasi na lang araw yan, no? gulo ang bahay namin, Brother Mike, tungkol sa aking anak. Sabi ko, ipanalangin ko na lang siya dahil magmatibay ka na lang dito sa bahay kasi wala na akong ibang kapalapitan. Ganito yan eh. Hindi mo masusolba yung problema na iwanan. Huwag mong iwan yung iwanan ng problema. Di naman, Brother. Harapin niyo ang problema. Amen. Harapin ang problema. Kung nakilala mo ang Diyos, dali mo ang Diyos sa bahay mo. Amen. Amen. Ah. Sige. Brother mo sa Mike. Panginoon. Sabi mo sa Panginoon, Lord, let's go. Uwi tayo. Lord, let's go. Oh, Lord, let's Oh. go. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai. Sa sandaling ito, sama-sama nating pakinggan at pagnilayan ang mabuting balita. Tinatawag natin itong butil ng gintong aral. May mga pagkakataon sa ating buhay na kahit sino ang ating kausapin para bang hindi rin nagkakaroon ng liwanag o kalutasan ng lahat. Minsan na ring binigyang aral iyan ng ating punong lingkod, na kapag tayo'y nasa matinding pagsubok minsan, mas nakakatulong ang manatiling tahimik at huwag nang ipagsabi kung kani-kanino ang suliranin, maliban sa isa, sa ating Yahweh El Shaddai. Sabi nga, there is wisdom in keeping quiet, especially when everything else around you is in chaos and problems seem to arise without let up. Kapag tayo tahimik, dito higit na nagkakaroon ng puwang upang makakilos ang salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Kaya't hindi na po namin patatagalin ang inyong paghihintay. Narito po ang mahal nating servant, leader, Brother Mike Z. Velarde. Now, brothers and sisters, sino sa inyo ang may asawa? Taas ang kamay. Uy, halos lahat na, no? May asawa. Sino naman sa inyo ang nagsawa na? Nagsawa na sa asawa? Sino sa inyo ang gustong mag-asawa? Ayan. Wala ka pang asawa? Gusto mo mag-asawa? Yung gusto mag-asawa, taas ang kamay.
At tayo yung gusto mag-asawa. Tayo, para makita. Oh, gusto mag-asawa niyan. Tayo. Ayan, may lalaki, may babaeng gusto mag-asawa. Tayo para makita kayo. Ayan, ikot, para makita ang beauty nyo. Amen? Hallelujah. Naniniwala kayong magkakaroon kayo? Uy, si Tatang! Hallelujah, mo rin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Aba, malaking pag-asa niyan. Maniwala ka. Praise God. Okay. Isama sa prayer request niyan. Easter Sunday morning, masusumpungan nyo ang mapapangasawa nyo. Amen? Sigurado yung hallelujah. Okay. Now, handa na kayo makinig? Okay. 7 C's to remember or 7 words of wisdom to remember to keep a family or your marriage together. Handa na kayo? Sabihin mo sarili mo. Tawagin mo yung pangalan mo. Sabihin mo sa pangalan ng pangalan mo. Ha? Sabihin mo. Hallelujah. Okay, sabihin yung pangalan nyo. Kung ikaw siya ako, sabi niya, Brother Mike, pangalan nyo, hindi sa akin. Hallelujah. Sinasabi ko sa akin. Hallelujah. Yung pangalan, ako tinatawag yung pangalan ko. Tatawagin nyo naman yung pangalan nyo. Amen? Okay. Ako, Brother Mike, kung ikaw makikinig, sara mo ang uso mo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Gusto nyong malaman ang 7 mahiwagang salitang ito? Amen? Okay. The first C, unang C. Huwag kang manisi. Hindi yun. The first C or the first word of wisdom to remember is covenant. Covenant. Sulat nyo. Tandaan nyo. Covenant. Sabihin nyo, covenant. Okay. We must remember all the time that marriage is a divine covenant between a man and a woman planned and perfected by God. Dapat nating alalahanin at tandaan na ang pag-aasawa ay isang kasunduang plinano ng Diyos at ginanap ng Panginoon. Hindi tao ang nagkakasal sa tao. Tatandaan nyo yan. Ha? Hindi tao ang nagkakasal sa tao. Ang Diyos ang nagplano ng lahat ng bagay na yan. Hindi ka pa man isinisilang sa sinapupunan ng nanay mo. Hindi pa man isinisilang sa sinapupunan ng nanay niya ang mister nyo o ang misis nyo, may plano na ang Diyos kung sino ang magtatagpo sa amorsolo. Aniwala kayo? Hallelujah. At kung saan nyo matatagpuan yan. Amen? O tingnan nyo na lang ako. Ako ay galing sa Bicol. Galing sa Bisaya naman yung aking nakatagpo dito. Aayaw-ayaw pa sa akin yun. Oo. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, ngayon si umayaw. Ayaw naman. Hallelujah. Tingnan nyo yan. Pag plinano ng Diyos at Diyos ang nagsama, maski umayaw ka kapatid, wala ka magagawa. Amen? Sapagkat ang Diyos ang gagawa ng paraan upang ang plano niya ay maganap at mangyari. Amen? Okay, tandaan nyo na. Sabihin nyo, marriage is a covenant. Okay. A covenant, brothers and sisters, has 3 elements. May 3 sangkap ang tipan. Iba yung kontrata sa tipan. Ang kontrata pwedeng sirain, pwede tayong sumira sa kontrata. Subalit kapag ang tipan ang sinira nyo, may kaukulang kaguluhan at parusang darating sa buhay nyo. Tatandaan nyo yan. Pakikita ko sa inyo ayon sa Biblia kung paanong ang Israel ay dumaan sa mahigpit na pagsubok, nangalat sila sa buong mundo, nabihag sila ng kanilang makaaway, nangamatay ang karamihan sa kanila dahil sa kanilang pagsuway at pagsira sa tipan. Alalahanin nyo ng ating Diyos ay Diyos ng tipanan. Our God is a covenant-making God. I made my covenant with God. For as long as I stand on that covenant, God is with me. And God will always be with me.
But the moment ako umalis o kaya kumalas o sumira sa tipanan namin yun, tiyak yun, ako'y daraan sa mahigpit na pagsubok sa buhay. Now, ganyan din yan. You will notice that once the man or the woman in a marriage ay tumalikod sa tipan o sumira sa tipan, tiyak dadaan yan sa matitinding pagsubok sa buhay. At hindi lang yun, ang kaguluhan mo sa buhay, kapatid, kahit nagpalipat-lipat ka ng babae, susundan ka ng kaguluhan yan. Bakit? Sapagkat hindi babae ang iyong tinalikuran. Ang tinalikuran mo ay ang Diyos na nagplano ng inyong tipanan. Amen? See? Tatandaan nyo yan. Kapag kayo ay sumira sa inyong tipanan, sa inyong marriage vows, brothers and sisters, ang inyong sinisira ay ang inyong tipanan sa Panginoon. Plano ng Diyos ang inyong kinakalaban. Kung kaya't you will be haunted through your life. Habang ikaw ay nabubuhay, ikaw ay hahantingin ng Panginoon. Ano man ang iyong gawin, hindi ka magkakaroon ng kapanatagan maliban na ang tipan na kanyang binalak at kinasundo ay inyong balikan at ituwid. Both the woman and the man, remember this, and the subsequent heirs of the family will have no peace in the family. Tatandaan nyo yan. Hindi ko tinatakot, but if you are in this situation, you will already notice, makikita nyo na yan. At ang naging ugat ng inyong mga problema ngayon at mabibigat na suliranin sa buhay sapagkat kayo ay bumali ay sumira sa tipanan kay Yahweh El Shaddai. Amen. Now, so, first element of the marriage covenant is that the man and the woman must leave their mother and father. See? Sabi doon sa ating tinunghayan, tingnan natin to Mark chapter 10 verse 7 to 9. For this reason, a man will leave his mother and father and be united to his wife, and the two will become one flesh. They are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Ibig sabihin nito, kapatid, pag ang lalaki ay nag-asawa at ang babae ay nag-asawa, ang kapangyarihan ng magulang sa kanila ay napuputol. Yung ibig sabihin na naiiwan ang nanay at tatay, sasama doon sa babae at sila'y magiging isa. In other words, brothers and sisters, the first element is that the man and the woman must leave their mother and father, meaning the authority and dominion of their parents to the man or woman will have to be cut, although they may physically live in one residence. So yung sinasabing iniiwan dito, maaring kayo ay magsama sa isang bahay, o kaya sa isang compound. Pero kahit kayo magkasama sa isang bahay, compound, ang authority ng magulang o dominion, pagsakop ng magulang doon sa anak, ay wala na. Sapagkat ang nakakasakop na doon sa babae ay yung asawang lalaki. At ang lalaki naman na nag-asawa ay nagkakaroon ng Independence Day sa magulang. Nagkakaroon lamang ng kaguluhan ng mga pamilya sapagkat sinasakop pa ng magulang ang mga lalaking nag-asawa na. Dinudumi na pa nila. Iyan po ay malaking kasalanan. Diyos ang inyong kaaway kapag tayo mga magulang ay dinumi na pa na natin ang ating mga anak na nag-asawa na. What we can do is just guide them. Alalayan lang sila. At kung nakikita nating medyo naliligaw, ay pagpayuhan. Pero hindi nating pwedeng i-impose ang ating will bilang magulang sa ating mga anak na nag-asawa na, sapagkat putol na ang ating kapangyarihan sa kanila ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, it is not physical departure, but as much as possible, if you can live separately, so much the better. Kasi marami kong tinatanggal na reklamo sa mga biyanan. Nag-asawa na, ang gusto ng biyanan, siya pa rin ang susundin ng kanyang anak. Maliho yun. Pag ang anak mong babae ay nag-asawa na, wala ka ng karapatan magpasunod sa kanya. Ang susundin niyan ay ang kanyang asawa. Magustuhan mo sa hindi ang mukha ng asawa niya, sorry na lang. Sapagkat pinakasalan yon dahil plano ng Diyos na yung maitim at maputi ay magkasama. Amen? Hallelujah. Kaya may sasabihin, bakit yung pinag-asawa mo niyan? Napakapango naman ng ilong. Ikaw, katangos-tangos, pinakahilot-hilot ko pa naman yan, maliit ka pa. Kaya pala tumangos, hinilot ng hinilot. Inipit pa daw ng panipit doon sa damit. Hallelujah. Hindi. May ilong yun sa walang ilong, pinagsama ng Diyos yun.
Huwag niyong pakikialaman at huwag niyong paghihiwalayin. May kasalanan kayo sa Diyos pag ginawa niyo yan. Amen? Hallelujah. Eh, alam mo kasi, pag pinakasalan mo na, huwag kang pakakasal dun sa alanganin ng tingin mo. Titingnan mo naman mabuti, di ba? Eh kasi may sinasabing, kasi Brother Mike, love at first sight daw eh. Di ba? Love at first sight. Pwede ba yun? Mayroon bang ganon? Hindi love at first sight yun. Ang tawag doon ay infatuation. Alam niyo infatuation? Impatso. Sa biglang tingin na impatso. Hallelujah. Okay. The second element of a marriage covenant is the woman must cleave only to her husband. Cleave. Cleave means to adhere to or cling to. See? Sabi doon sa Biblia, the woman now will cleave to her husband. In other words, excluded lahat. Excluded ang biyanan, excluded ang tatay at nanay, excluded kaibigan, excluded mga kapatid. Doon ka yayakap sa asawa mo. Yun ibig sabihin ng cleave. Ha? Ano man ang sabihin nun, kahit medyo pagyakap mo, ibang naamoy yun. Hallelujah. Yun pa rin yun. Wala ka ng urong doon. Ano ka? Hallelujah. Ibig sa cleave means, doon ka sa kanya susunod. Hindi naman yung yakap ka ng yakap. Amen. Ibig sabihin, ang authority ng husband mo ang pakikinggan mo. At yan masusunod mo. Eh, paano sabihin? Eh, brother Mike, paano naman husband ko tamad? Paano naman ay magtrabaho kung may trabaho? Paano magkakaroon ng authority yun? Hindi. Nandoon pa rin ang authority sa kanya. Kaya pag sinabi ng husband mo, nasaan ang sweldo mo? Hallelujah. Anong gagawin mo ngayon? I-intriga mo sa husband? Hindi. Hindi. Makinig kayo. Kayo mga nagtatrabaho babae. Hindi obligasyon ng babaeng mag-intriga ng sweldo sa lalaki. Pakinggan nyo yan. That's very true. Ha? Malalaman nyo dito yan as we go by. Ha? Hindi yung pag sinabi sa inyo ng lalaking, akin na ako dapat na magtatago ng sweldo mo. Sabihin mo sa kanya, kaya importante yung kasal eh. Nangyayari yan pag hindi kinasal. Kasi doon sa kasal, kung natatandaan yung mga seremonya doon, may meaning yun. Hindi ba yung pagbibigay ng aras? Hindi ba? Dadaanan natin dito yan. May sequence yan eh. Dadaanan natin yan doon eh. But anyway, so, the second element of a covenant is that the wife should cleave or pasakop doon sa kanyang asawa. The third element of the covenant is that you are no longer two. Hindi na kayo dalawa. No longer two flesh. Hindi kayo dalawang tao. Isa na lang kayo. Amen. Kaya sinasabing, yung sakit ng mister mo, huwag mong pipintasan ng mister mo na tamad. Sapagkat ang pinipintasan mo ang sarili mo. Amen. Hindi huwag mong pipintasan ng asawa mong pangit. Sapagkat ang pinipintasan mo ang sarili mo. Pag narinig ka ng ibang tao, sabi, tintin mo itong Marianong ito. Duling pala. Hindi pala maganda yung kanyang napangasawa. Ay, hindi. Kahit ang tingin niya ng iba ay pangit, maganda pa rin sa'yo yan. Amen? Bakit? Mayroon bang taong sinasaktan yung kanyang sarili? Sira yung taong yun pag sinaktan yung kanyang sarili. Mayroon bang taong pinipintasan yung kanyang sarili? Wala. Yung mga tao yun, wala pang nalalaman sa buhay niya. Kayo nagsasabing, pangit ako. Aywan ko. Kaya huwag niyo sasabihin na pangit kayo. Ha? Sapagkat walang nilikhaan Diyos na pangit. Huwag niyo sasabihin, bobo kayo. Sapagkat walang nilikhaan Diyos na bobo. So, tandaan niyo, the first miracle word in a marriage life is what? Covenant. Okay, covenant. Tipan, in other words. Now, a covenant is a union between two people into one, like the walis na tingting. Nakita niya, sabi ko sa inyo, ang walis na tingting, huwag iwawala yan eh. Maraming aral dyan. Yung pinagsama ng Diyos, na laki at babae, ay parang walis tingting yan, na tinalian. Amen? Pag inalis mo yung isa doon, sa pagkakatali na yon, maluwag na ang tali. Amen? Yung inalis, mawawala. Yung naiwalan sa tali, mawawala din yun. Bakit? Nabawasan na eh. Amen? Subukan yung bawasan nyo ang inyong walis tingting. Hindi naman i-adjust na yung tali niyan. Amen?
Lalo na po sa marriage covenant, hindi na adjust ang tali niyan. Kaya isa na kayo, hindi pwedeng alisin na isa. The moment ang isa ay umalis, iyan ay subject to so many troubles. It is weakened. The union is weakened. Humihina ang pagsasama. Are you following? Okay. The covenant union between two people, like the walis na tingting, its power and strength is being bound together or glued together. Tinatali o ginakakita na ba kayo ng glue? Yung pandikit? Yung matibay na pandikit. Pag yun ang ginamit nyo, pag tinanggal nyo yung dinikit, masisira yung bawat bahagi ng parting idinikit. Amen? Subukan nyo magdikit ng papel, tapos tanggalin nyo. Matatanggal nyo ba ang buo yung papel na yon? Hindi. Sira na yon. Ganyan din ang mag-asawa. Kapag kumalas ang isa sa tipanan, sira, pareho silang dalawa. Iwala kayo. Alam nyo ang katotohanan, masakit. It hurts. No? But the truth will set you free. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. You can ask. Ito po ay para doon sa, kung kayo ay nakikad sa kanyang kalagayan na, magpasalamat kayo, narinig nyo ito ngayon. Amen? May remedy ho doon. Yung mga naghiwalay na, makipagkita kayo sa akin, tuturuan ko kayo. Hallelujah. Well, anyway, biro ho yun. Huwag kong hanapin nag-iisa ko, ha? Kung mayroon kayo itatanong, punta kayo dito at sasagutin ko kayo. Okay, the second C or word of wisdom is charity. Charity. Sabihin nyo, charity. Okay, so the first word of wisdom in a marriage covenant, in a marriage, yung sa pagpapamilya is covenant. Amen? Now, kapag kayo ay sumamang hindi kasal, you are not in a covenant. See? Wala kayo sa biyaya ng Diyos. Kayo ay nasa outside di biyaya. Kaya tinatawag yun na, hindi yun live-in. Ang tawag doon ay live out, outside the grace of God. Kaya yung mga nagsasamang hindi kasal, you are outside the kulambo ng Panginoon. Kaya kayo kinakain ng lamok. Amen? Nalala kayo. Kaya pag ganun sa kayong kalagayan, kailangan yun ay isaayos na natin. Huwag yung intindi ng pambayad sa pagpapakasal. Pumunta kayo sa akin, pakakasal ko kayo, walang bayad. Amen? Iboblow out ko kayo. Amen? Ako pang maghahanda sa inyo. Maisaayos lang ang buhay nyo. Hindi, pira-biro ho yun. Magdadala lang kayo ng baon. Okay. The second C or word of wisdom is what? Charity. Charity or generosity. Ayan. Dito na kayo makinig. Maganda ito. Charity. Sabi nyo, charity. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng charity? Mapagbigay. Palabigay. Kasama yan sa kasunduan. Yung example. Ako kasi nag-anak ng kasal kahapon, kaya na-remind to sa akin kahapon eh. Okay, di nag-aras na. Ayan. Narinig ko yung sinabi ng ng mama. Sabi niya, Mirna, tanggapin mo itong aras na ito. Ito po ang bunga ng hanap buhay ko. Ibibigay kong buong buo sa iyo, tanda ng pagmamahal ko. Amen? So in other words, hindi babae ang naghahanap buhay, kundi lalaki. Huwag kang mag-aasawa lalaki kung wala kang ipakakain sa asawa mong babae. Amen? At kung wala ka pa naman ng trabaho, nawalan ka ng trabaho, may asawa ka na, brother, may magagawa ko, wala akong trabaho ngayon eh. Ay, hindi pwede yan. Kailangan maghanap ka ng trabaho. Huwag mong hintayin ng trabaho maghanap sa iyo. Amen? Sabihin nyo ni Brother Mike, mahirap ang trabaho sa atin. Huwag mong sasabihin mahirap. Kasi pag sinabi mo mahirap, mahirapan ka. Sabihin mo, Jack yun, makasusumpong ako ng trabaho bukas. Amen? Naiwala kayo? O bakit? Ang sinabi ng Panginoon, pag tayo nagkasundo ngayon, lahat ng mga lalaking walang trabaho, taas ang kamay. Okay, mahiya. Ayan. Gusto niyong magkatrabaho? Naniwala kayo? Okay, mamaya, dadasal tayo para magkatrabaho kayo. Ha? Pagdating nyo sa bahay, sabihin nyo sa asawa nyo, Sister wife, naku, may trabaho na ako. Sabi ng asawa mo, ano ang trabaho mo? Magbanig ka na.
O bakit? Bakit kayo tumatawa? Bakit kayo tumatawa? O bakit? Hindi, pagbabanigin mo kasi doon ka magkukwento kung paano ka magkakatrabaho. Kayo naman You know why? Ano ba? The best place for a husband and wife to talk is on your sleeping bed. Diyan na pag-uusapan magandang bagay. Diba? Madaling magkumbinsihan dyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Makinig kayo, tinuturuan kayo ng teknik Amen? Hallelujah. Alam mo kasi sabi naman sa Biblia yun pag naniwala ka at sinabi mo, gagawin ng Diyos para sa'yo. Amen? Para kipa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos kung di man lang natin isa sa buhay. Walang ituturo ang Diyos na hindi niya gagawin. Tatandaan nyo yan. Narinig niyo nagpatutuo dyan kanina, di ba? Sinabi niya. Actually, ang ina-applyan niya kanina, ina-applyan lang niya is clerk lang. Biro mo, ang binigay sa kanya, hindi clerk. Personnel, manager pa. At driver pa niya yung amo niya. Ito nyo yan. Hallelujah. Pag talagang nanindigan ka salita ng Diyos, maninindigan ang Diyos sa salita niya. Amen? Hallelujah. Okay. I'll give you the importance of a vow or covenant sa Biblia. In Genesis chapter 28 and chapters 32, I pick up the important verses of a covenant. Genesis 28 verses 20 to 22 says, Jacob made a vow. Then Jacob made a vow saying, if God will be with me and will watch over me in this journey, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. This stone I have set up as a pillar will be God's house, and all that you give me, I will give you 10%. Okay. Nang si Jacob po ay pinaalis sa kanyang tahanan, papunta sa malayong lugar, nag-iisa siya. Wala siyang dalang damit, maliban na kasuot niya. Wala siyang dalang sapatos, maliban yung tsinilas niya. At sa katungkod niya, na pamalo sa kanyang mga daanan. Isang gabi natulog siya doon sa bundok ng Bethel. Nagkaroon siyang panaginip na sa kanyang ulunan ay may hagdanan patungo sa langit. Paakyat baba ang mga anghel. Pagkatapos nagpakita sa kanyang Panginoon sa isang panaginip, bigla siyang nagising na nanginginig sa takot at ang wika niya, naku, banal pala ang lugar na ito. Sapagkat saan ka mang kinakatagpo ng Diyos, banal ang dakong yun. Amen? Naririto pala ang Diyos, sabi niya. Siya po, yung kanyang una na bato ay kanyang itinayo at ang wika niya, Diyos ko, ito'y bilang alaala sa iyo. Kung ako ay sasubaybayan mo, iingatan mo, pagpapalain mo, pakakanin mo, pararamtan mo, at sasamahan mo makabalik sa tahanan ng tatay ko, ikaw ang aking magiging Diyos. Paglilingkuran kita at paghahandukan kita ng 10 bahagi ng lahat na biyayang bigay mo sa akin. Ang pakikipagkasundong yon ni Jacob ay tinanggap ng Panginoon. Dadalhin natin ito sa kasal. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Tingnan nyo. Nang dalawin si Jacob ng Panginoon sa panaginip, udyok ng Panginoon ang kanyang ginawa na makipagkasundo sa Diyos. Alam nyo ho, ang kasal pala ay pakikipagkasundo sa Panginoon. It's a covenant between man and God and between a woman and God. Ngayon, tingnan yung pagkakaiba. Kay Jacob, 10 bahagi lang ang ipinangako niya. Sa kasal, hindi 10 bahagi. Buong buo. Amen? Nakakita na ba kayo ng kasalan na yung aras hinati? At sinabi ng lalaki, yan ang kalahati sa iyo. Ito naman ang kalahati sa akin. Amen? Nakita nyo? Wala, ano? Buo ang binibigay. At ano naman ang sinagot ng babae? May sinasagot ng babae doon. Sino-sino ang kinasal na? Tasang kamay. Ayan. Hindi ba may sinagot kayo kinasal nyo? Anong sagot? Tinatanggap ko po ng buong buo at iingatan ko ito. Tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Amen? May tungkulin ng bawat isa. Yon lalaki, naghahanap buhay tapos intriga kay Mrs. Si Mrs. naman ay inaalagaan yun, hindi ginagastos. Amen? Wala pang kinsinas na ubos na. Amen? Bakit?
kinabukasan lang ubos na kasi hindi pa nagsusweldo, nangungutang na si Mrs. Amen? Kaya lagi tayong kulang. Totoo o hindi? Kasi, sabihin nyo, kasi, Brother Mike, noon, hindi ko yan alam. Ngayon, alam ko na, di na ako mangungutang. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Okay. Now, you listen. How God operates in a covenant. Kung paanong ang Diyos ay naninindigan sa kasunduan. 20 years later, Jacob testified or acknowledged in prayer God's faithfulness to their covenant. After 20 years, ito po ang nangyari. Ito na ngayon. Nung una, ang sinabi ni Jacob, nag-iisa siya eh. Sabi niya, if God will be with me and will watch over me on this journey, I am taking and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's house. Then the Lord will be my God. This is stone. Nakakita na kayo yung ring? Yung anong tawag ng sing-sing? Ha? Wedding ring. Okay. Isinusuot ng lalaki at ng babae. Iyon ang stone na itinayo ni Jacob. Katibayan. See? This stone I have set up as a pillar will be God's house. In all that you give me, I will give a tent. In other words, nang makipagkasundo si Jacob sa Panginoon, mayroon siyang palatandaan. Yung inuna niyang bato, itinayo niya yon bilang tanda ng kanyang pakikipagkasundo. At ang ating wedding ring, iyan din ang tanda ng ating pakikipagkasundo. Amen? May mga nag-asawa, 1 buwan, 2 buwan nakasuot ang wedding ring. Pagkaraan ng ilang buwan, nawala ang wedding ring. Kaya pagkaraan ng taon, hindi wedding ring nawala ang asawa. Amen? Kaya ako mula na ako ikasal, wala akong ibang singsing, kundi yung aking wedding ring. Kahit hindi ako minamahal ng asawa ko. Amen? Pero mo, tingnan yung pagdating ng panahon, pinalitan ng aking may bahay yung regalo kasi yung aming wedding ring nun, tanso lang. Hallelujah. Yung inikot-ikot lang naming, tanso. Eh, siyempre, mahirap kami noon eh. Sido ko lang na kayo mag-asawa, 250 pesos si man. Oh, totoo, maniwala kayo. Kaya, sasabihin niyo kasi noon yun, Brother Mike, mura pa naman ang bilihin. Maliit naman ang sweldo. Ngayon, mahal ang bilihin, mataas naman ang sweldo. Kaya pantay-pantay lang. Amen? Makikita niya ang Diyos kung nung una na ako'y nag-aaral, ang 1 kilo ng galunggong, 20 centavos lang. I started on 2 pesos a day. That was in 1962-63. 2 pesos lang yun. Eh ngayon, magkano minimum wage naman ngayon? Ha? 135. Magkano ang kilo ng galunggong? Ha? 50. O, may sobra pa. You see? Kaya marunong ang Diyos. Tumaas ang mga bilihin. Kung ikaw ay matatag ang pananampalataya sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Mabibili mo ang lahat ng bagay. Amen? Okay. Now, kapag ikaw, alam mo, kailangan sa tao nakikipagkasundo sa Diyos. Huwag lang kayong basta dalo sa ganitong pagtitipon. You must make a covenant with God. Kung totoong naniniwala kang may Diyos, gusto nyo kayo kasihan at samahan ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, ingatan ng Panginoon, kailangan makipagkasundo tayo. And for that matter, the gospel is nothing but reconciliation with God. Paraan ng pakikipagkasundo sa ating Panginoon. Now, 20 years later, when Jacob made a covenant with God, ito ang kanyang patotoo. Wika niya, O God of my father Abraham, Genesis chapter 32, verses 9 to 12. O God of my father Abraham, God of my father Isaac, O Lord, who said to me, Go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only one staff when I crossed this Jordan, but now I have become 2 groups. Save me, I pray, from the hands of my brother Esau, for I am afraid he will come to attack me, and also the mothers with their children. But you have said that you are going to keep me, and I will surely make you prosper, and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted. Okay. Ibig sabihin nito, 20 years later, nang si Jacob ay pinauwi na ng Panginoon sa kanyang mga magulang, alam niyo ang dala niya? Ang daming bakahan. At 2 pa ang asawang dala niya.
Dalawang pamilya. Di naman kagustuhan ni Jacob yun, sapagkat siya'y dinaya ng kanyang biyanan. No? Nang sabi niya na, ako'y umalis sa aking mga magulang sandalyas at saka tungkod ang dala ko. Ngayon, ang dami ko ng katulong, ang dami ko ng bakahan, ang dami ko ng manukan, ang dami ko mga kambing, mga barakong daladala, at ang aking dalawang grupo sila lahat ngayon. Iyan anya sabi niya, dahil sa kabutihan mo at katapatan mo, El Shaddai, sa ating tipan. That is the testimony of Jacob. Excuse me. Now, bakit pinagpala si Jacob? Nagiging tapat siya sa kanilang tipan. Amen? So, kapag pala ang mag-asawa ay naging tapat sa isa't isa, magugulat kayo. Pagdating ng panahon, napakaraming pagpapala, hindi lamang anak. Unang pagpapala, anak, siyempre. Amen? At susunod yan, yung mga anak nyo pagpapalain din. Napakagandang makita nyo ang inyong mga apo at apo ng inyong mga apo. Ako, panaginip ko, makita ko pa ang apo ng aking apo. Amen? Maniniwala ba kayo mangyayari yun? At magkaroon pa man akong apo sa tuhod, ganito pa rin ako. Hallelujah. Amen? Marami pa tayo ni Kristo tulad ng napakinggan ninyo. Ngunit bukas naman yun. Palagi kayong makinig. Sapagkat kung may katanungan, may kasagutan. El Shaddai. Sakyan! Ang Ask El Shaddai ay buhat sa produksyon ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Foundation International. Executive Producer, Brother Mike Z. Velarde.